Tuwing magtatakip silim, parati kong nakikita ang isang matanda. Matandang babae na nakakulay itim ito at parang may telang malambot na nakapatong sa kanyang ulo. Yan ang parati kong nakikita sa pagsapit ng takip silim dito malapit sa aming bahay. Siya nga po pala. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bebong Tubong Bagyo. Nagsimula itong kwento kong ito. Kakaiba. Isa akong estudyante noon. At tuwing alas 3 ay umuwi na ako ng bahay. Siyempre, gagawa muna ako ng aking mga gawain sa eskwela. Pagkatapos, magkakapi ako at uupo tatambay sa may terrace sa itaas ng bahay. Minsan, kakwentuhan ko sina mama at papa, mga kapatid ko. Pero kadalasan, ako lang mag-isang doon dahil masarap tignan ang pagtakip silim, ang papalubog na ng araw. Noong una, sa aking pagmamasid dito, na di kalayuan sa bahay namin, isang matanda ang aking nakita. Akala ko ay dun siya nakatira. Pamilya ay hindi ito ganong pamilyar sa akin dahil noong ko lang siya nakita. Kahit meron siyang telang itim na malambot na nakapatong sa kanyang ulo, ay maaaninag naman ang mukha nito. Siguro nasa edad 60 years old ito. At parang may hawak siyang tukod. Sa aking nakitang una, nakatayo lamang siya. Parang may hinihintay. Ang matandang iyon nakakulay itim at itim din na pambaba. Nakatsinelas na kulay itim. Habang ako'y nagkakape, tinitignan ko siya. Palingon-lingon sa kanyang paligid. Hanggang sa napatingin siya sa itaas. Nagkatinginan kaming dalawa. Mabilis niya yung inalis ang tingin sa akin. At ako naman, uminom ako ng kape. At muling tumingin sa kanya. Sa aking pagbalik ng tingin sa kanya, wala na ito. Siyempre, gulat na gulat ako. Nandyan lang siya kanina. Para bang naglaho siya na parang bula. Pero hinayaan ko na yun. Ang sumunod na araw naman, habang nagkikwentuhan kami, ang aking nakababatang kapatid. At para bang bigla na namang sumulpot ang matandang. Itinuro ko pa nga sa kapatid ko. Tol, nakita mo yung matanda na yun? Tuwing magtatakip silim, ay lagi ko siyang nakikitang nakatayo dyan. Nagpalingon-lingon ng kapatid ko. At saka siya nagsalita. Kuya Bebong, wala naman ako nakikitang matanda. Asan ba'y tinutukoy mong matanda? Ang sabi ni Junjun, ayun o, hindi mo nakikita? Sa may harapan o. Nakatayo, nakatingin pa nga sa atin. Wala nga akong nakikita, kuya. Totoo ba yung sinasabi mo? Ibig sabihin, ako lang ang nakakakita sa matanda. Oo, wala nga talaga, kuya. Nagtalo pa nga kami ni Junjun dahil pinipilit ko na merong nakatayo doon. Oo, ako lamang ang nakakakita sa matanda na yun. Para bang nawiwirduhan talaga ako sa matanda na to, na parating nakatayo roon. Umaga iyon bumaba ako ng bahay para mag-jogging sa Sabado iyon ng umaga. Doon sa kinatatayuan niya para bang tumayo ako at sumilip sa loob bahay na nandun. Kilala ko naman yung nakatira doon. Mag-asawa at meron din silang mga anak na halos kaidaran lang din nina mama at papa.
lumabas ang babae. O Bebong, anong ginagawa mo dyan? May kailangan ka ba? Sambit ni Ate Susana. Wala ako, te. May kakaiba lang kasi kung nakikita rito yung magtatakip silim. Lumabas siya bigla at tinanong niya ako kung ano ang aking nakikita. Para bang may nakikita ko rito ng matanda. Purong itim siya at meron siyang telang malambot na nakapatong sa kanyang ulo. Yung magtatakip silim, dito ko mismo siya nakikita. Tinanong sa akin ni Ate Susana kung ano ang itsura. I-describe ko sa kanya. Baka yung nakikita mo ay yung nanay ng mister ko na namatay noong nakaraang buwan dahil nahulog ito sa bangil. Diyan sa probinsya nila sa La Union. Nagulat ako sa sinabing yun ni Ate Susana na ang itinutukoy ko na matanda ay biyanan babae pala niya na namatay nung nakaraang buwan dahil nahulog raw ito. Sinasabi nga, bigla na lang daw itong tumalon sa bangil at hindi maipaliwanag kung anong sumanib sa kanya. Siguro nga meron itong gustong sabihin or ipahiwatig kaya tuwing magtatakip silim ay parati itong lumalabas. Hanggang sa sinapit na, malapit na naman ng takip silim. Nandito na ako sa baba namin nag-aabang. Gaya ng dati, muli ko na namang nakita ang matanda. Sa pagkakataong ito, bigla siyang nabulaga ako at lumapit ito sa aking harapan. Natakot ako siyempre. Ikaw ba naman, malaman mo na ang nakikita mo'y matagal na palang namayapa. Hindi ako nakagalaw at nakapagsalita nang ito'y papalapit sa akin. Gusto ko lang humingi ng tulong, iho. Gusto kong sabihin mo sa anak ko na meron akong itinagong mga gamit na kakailanganin niya. Mga gamit doon sa lumang bahay namin. Sabihin mo sa anak kong si Ricky. Sabihin mo. Tumangutango ako sa sinabi niyo ng matanda at para bang may malamig na hangin ng dumating. Kabang-kaba ako. Nanayo ang buong balahibo ko sa katawan. Hanggang sa bigla na lamang itong naglahong parang bula at kinabukasan nga. Agad akong nagtungo kita Ate Susana at sa kanyang asawang si Ricky. Sinabi ko ang gusto niyang sabihin na hindi niya nasasabi. Pagkasabing yun, agad na umuwi ang mag-asawa ng La Union at kuhanin ang sinasabi ng matanda. Sumama pa nga ako sa kanila. Dito, pagbukas niya sa nasabing baul, nakita niya ang mga alahas nito na napakarami at may mga pera pa nga. Siguro, kaya ito nagpakita sa akin dahil ang mag-asawang sina Kuya Ricky at Ate Susanay nagkakaroon ng problemang pinansyal. Dahil dito, todo nagpasalamat sa akin ang mag-asawa na ako ang naging daan ng kanilang ina upang sabihin kung ano ang nais nitong sabihin. Hanggang dito na lamang ang aking lihim kasaysayan. Gumagalang Bebong ng Bagyo.